Hello mga B! Kumusta kayo dyan? Maglalagay muna ako ng aking favorite sunscreen. Ang Hickory Skin Essentials Ultra Fresh Sunscreen with UVA, UVB, SPF 50 plus. Okay? Kung marami kayong nilalagay sa mukha ninyo, dapat every morning lagi kayo maglalagay ng sunscreen. Kasi para maprotektahan yung balat nyo. Ito kahit konti lang, na-absorb niya agad. Oh. Na-absorb niya ng balat agad natin. And hindi mo na kailangan mag-foundation. At saka, alam niyo ba, napaka-oily ng face ko. Pero ito, hindi. Hindi mag-oily yung face mo, hindi rin dry. 'Di ba? Yung fresh na fresh nga. Kaya nga tinawag na ultra fresh. Kasi, okay. O, ayan. 'Di ba? So, yan. Habang hinahayaan natin patuyo yan, pag-usapan natin mga B, yung about sa behavior ng bata. So, baka sabihin naman ng iba, paano mo nalaman? Hindi naman ikaw ang palaki ng anak mo. Okay, fine. Okay? Nung kasama ko ang anak ko hanggang 2 years old, okay, hindi yan na-spoiled sa akin. Hindi porket baby siya, may spoiled siya sa akin. Kasi ayoko talaga ng mga bata na lumaki, na matigas ang ulo. Kaya matigas ang ulo kasi nga, spoiled. Nakukuha nila yung gusto nila. Pero kasi meron time na yung anak ko, is pag nagtitigas ng ulo or nag-iiyak dyan, nagtatantrums, isa ang sa ginagawa ko is papasok kaming dalawa sa loob ng kwarto. Hahayaan ko siya dyan maglupasay, mag-iiyak dyan hanggang siya ay mapagod. And then, pag napagod na, saka na niya ako kakausapin at sasabihin niya na sa akin kung ang gusto niya. So, bago ko ibigay ang gusto niya, dapat palitan kami. Halimbawa, gusto niya lumabas, tapos lang ng lunch, halimbawa, kaso gusto niya lumabas, syempre mainit, alam naman, papayagan mo lumabas kayo. So, bago ko siya pagbigyan, sasabihin ko sa kanya na, okay, sige, lalabas tayo mamaya, pero matutulog ka muna. Okay? So, yon, dapat ipaintindi natin sa kanila na bakit hindi pa pwede na lumabas kasi nga mainit pa. So, ganun din po dapat ang mga parents sa panahon ngayon. Hindi porket busy po tayo, sabihin natin na busy tayo sa bahay. Kasi marami naman pong magulang dyan na okay, nagtatrabaho sila. Or yung iba naman, hindi man nagtatrabaho, busy lang talaga sa pag-i-scroll, panonood ng K-drama, pag-check out, add to cart, sa mga online shopping app, pag-upload ng mga reels sa Blue app, sa Black app, sa Red app, 'di ba? Kung kayo ay may time sa mga ganyang bagay, dapat bigyan niyo rin ng time ang mga anak ninyo. Bantayan ninyo kung ano yung ginagawa nila, lalo na ngayon kasi nga social media, may mga access ng mga bata. Binabantayan niyo dapat kung ano yung mga pinapanood nila, nilalaro nila. Kasi pag hindi niyo binantayan yung mga yan, diyan sila makakakuha ng mga hindi magagandang gawain. Tapos tayo busy pa at gusto nila tayong makausap, para lang manahimik sila, yung gusto nila, ibigay na lang natin sa kanila. Bigay mo na lang sa kanila, o kaya minsan nasisigawan pa natin, nasasabihin pa natin na hindi maganda, basta hindi lang tayo maistorbo. Tama. Bigay mo na ganyan yung ayaw nyo maistorbo, ibigay mo na lang, matahimik na, ganyan. Umalis ka nga dyan, punta ka dyan sa mga kaibigan mo, ganyan, may ginagawa pa ako. Karamihan mga ganyan eh. Huwag naman sana. Kaya pag yan, napunta yan dyan sa labas, at nakakilala yan ng mga barkada, o kung sino mga tao, kung ito ba yung mga good influence or bad influence, hindi na nila alam kung yung mga sinasamahan nila, tama o mali. Kasi nga, walang nangangaral sa kanila sa bahay. Dahil busy nga. Busy ka nga. Okay? So, mabalik tayo doon sa, yun nga, hindi nga ako yung nag-alaga sa anak ko. Pero bago ko umalis, sinusiguro ko naman na yung pag-iiwanan ng anak ko is magiging mabuti ba siya, magiging mamahalin ba siya, aalagaan ba siya, lalaki ba siya mabuting bata. And hindi naman ako nag-feel doon kasi nasa mabuting kamay yung anak ko, naalagaan ng mabuti. So ngayon, mabait na bata siya, matalino, malambing, magalang. Kaya salamat kay ate. Yan. Kasi kung paano niya inaalagaan yung mga sarili niyang anak, ganun din sa anak ko. Kasi merong iba katulad natin mga kasi nga relate kung mga OFW mga katulad nating OFW. May mga iba na mga mag-anakan natin na papayag na alagaan nila. Pero not totally na talagang babantayan nila. Kasi iba yung nasa isip nila. Minsan dahil magpapadala ka ng pera, ganun lang. Parang bang yung mga anak natin is border lang, ganun. Pero yung paggabay, wala, hindi na nila anahin yan. Ako kasi kahit nandito ako, nasa okay naman yung anak ko, pag magkakausap kami niyan, kamustahan kami, kamusta ka dyan, magkwento ka, ganyan. Kasi kailangan, pagka nakakausap yung mga anak mo, dapat kakamustahin mo, kumusta yung school, okay ka lang ba, wala bang nangaano sa'yo sa school, o anong nangyari sa araw mo ngayon, anong ginawa mo, ganyan. Makikipag-communicate kayo sa mga anak mo para maramdaman nila na nakikare kayo. Okay? So, yung mga, kasi alam nyo ba, ang mga batang 80s and 90s, very challenging and exciting ang buhay namin noon. Para kami, may initiation. Diba? Ako, naranasan kong madampian ng hanger, ng walis tambok, sinturon, tsinelas. Alam niyo ba yung mga walis tambok, yung magkahoy, napuputol yun sa akin. Napuputol yun. Tapos alam ko talaga tatamaan ako yung isasalag ko yung aking braso. Sasabihin ni Papa, wag mong isang gaya, masasaktan ka lagi. O diba? Naranasan ko yan, kala nyo ha. Pero hindi naman uso yung mga tulpo-tulpo noon na tapos matutrauma ka. Hindi. Kasi, alam niyo ba, pinagpapasalamat ko pa na
na-experience ko yung ganyan na stricto si Papa. Kasi kung hindi, siguro ang aga kong nakapag-asawa. Kasi takot ako nun eh. Sabi pa nga, pag ikaw umalis ng bahay, naglayas ka, huwag ka nang babalik. Siyempre ako, takot ako makitira ko sa kani-kanino. Tapos pag nabuntis ka ng maaga, bahala ka sa buhay mo, buhayin mo mag-isa ang anak mo. O di ayoko din. Siyempre, ayoko nang ganun. Tapos may mga kaibigan pa ako na ang aga-aga nagsipag-asawa, tapos andyan yung wala silang panggatas at pang-diaper ng anak nila. Siyempre hindi, no. Kaya yung sa age ko, kalak mo hindi na ako magkakaanak kasi nga yun yung pinaka-trauma ko noon, yung mga sinasabi sa akin na ganito, bahala ka, walang tutulong sa'yo, ganun. Kaya yun yung tumatak sa isip ko. O, di ba? Eh, yung mga batang 80s and 90s ngayon, alam ko napaka-strong and independent kayo. Kaya kung ano man yung naranasan yung hirap ng bata kayo, okay lang yun. Mag-base kayo dun sa experience ninyo, naintindihan ko naman na ayaw iparana sa mga anak ninyo. Yung naranasan nyo nung bata kayo. Pero, dapat may guidance pa rin. Hindi porket hindi nyo nakuha yung mga bagay noon na gusto nyo bilhin, ibibili nyo na agad sa mga anak nyo nang walang kondisyon. Dapat bago nyo ibigay ang bagay na yun sa inyong mga anak, palitan kayo. Di ba? Make sure na yung kondisyon na ibibigay nyo sa kanila is may matututunan sila, makakatulong ba yun sa kanila pagdating ng panahon, di ba? Bago nyo ibigay yung bagay na yan, dapat maganda yung result ng school mo. Tapos saka kita bibigyan ng ganung reward. Sige, ibibigay ko sa iyo mamaya, pero make sure na nalinisan mo yung kwarto mo. Ganun. Palitan kayo, hindi yung porket hiningi, bigay na kayo ng bigay. Kasi nga hindi nyo naranasan ng bata kayo. Pero tingnan nyo ang mangyayari. Tumitigas ang ulo ng mga bata. Kasi nga, alam nila, ibibigay ninyo. Okay? And syempre, noon naranasan natin yung palo-palo, pero ngayon, ayaw na natin iparana sa kanila. Okay lang yung kahit hindi natin paluin. Basta, bigyan natin ng oras na sila ay mabigyan natin ng magagandang payo sa buhay. Ganyan. Bigyan natin ng oras, makapagkwentuhan tayo sa kanila. Sabihin natin kung ano yung hirap na pinagdaanan natin noon para pagdating sa kanila, maisip nila na ayaw nila maranasan yun. So kailangan maging mabuti ako, maging maayos ang pag-aaral ko. Ganyan ang mangyayari. Hindi porket hirap na naranasan natin noon, ay ayoko iparana sa anak ko yan. Ganito, ganyan. Di ba? And aside from that, sabi nila, mas safe daw noon kaysa ngayon. Sino nagsabi sa inyo? Hindi nyo ba alam na baka mas marami pa, baka mas hindi pa safe noon? Kasi hindi pa uso ang CCTV. Hindi pa uso mga social media, hindi pa uso yung mga cellphone. Paano nyo nalaman? Ilan-ilan lang ang mailalagay sa dyaryo, ilan-ilan lang ang ibabalita sa TV o radyo noon. Hindi katulad ngayon, lahat may access na. Bawat sulok, bawat krimen na makikita natin, kahit maliit man o malaki, maipopost natin yan sa social media. Ganun katindi ngayon. Di ba? Kaya hindi natin alam kung same lang ba na safe noon or safe ngayon. Pero sa tingin ko, mas hindi na safe ngayon. Kasi ultimo bata, nakakagawa na ng hindi maganda. Gaya nga na sinabi ko, iba yung behavior nila ngayon. Kasi nga, nabisi ang mga magulang, mga guardian, mga kasama nila sa bahay. Okay? Wala na silang guidance. Tapos, pagdating pa sa school, bawal din silang disiplinahin. Kasi matutulpo. O kaya, may i-report, may ipopost sa social media. Karamihan pa naman ng mga magulang yung konting kibot, post na lang agad. Diba? So, ewan ko kung nagigets nyo yung point ko, bahala na kayo. Diba? Okay, yun lang.